Magandang hapon mga kababayan. Magandang hapon. Andito na naman tayo sa ating utak teleserye episode. So may mga videos na pinasa sa akin na mapag-uusapan natin ngayong hapon para kilitiin ang puso ng mga kababayan nating utak teleserye, no? So may mga nagpasa, shout out sa inyo mga nagpasa, di ba? Ito, unang pinasa yung kay Boy Paawa. Ano ba to? Ano ba tong bagong gimmick na naman ito ni Sir Boy Paawa? So ito yung nanghingi ng TV, siya ba 'yon? Mga men, ito yun ano? Nagbabalot ng mga tira-tira. Alam mo, nanggagago na lang talaga tong taon to eh. Alam mo yun, nanggagago na lang talaga tong taon to, men. Tapos ito, meron pa isang video oh. Hello po guys, nanghingi ako sa kapitbahay namin. Hiningi ko sa kanila itong mga nila. Nanghingi ng tinik. Hiningi ko sa kapitbahay. Diyos ko! Ano ba naman ang nangyayari sa atin? Tama na yan! Diba? Naging ano niya na talaga to. Huwag na kayo magpapasa ng ganitong video ha. Nabubwisit na ako men eh. Halatang nang uogag na lang to eh. Lahat na lang ng video niya puro paawa. Sige nga mag-pick tayo ng random video random video na hindi siya nagpapaawa. Katulad nito. 17. 17 ka na? Eh, yung mama mo, ilang taon na mama mo? 12. 12. Oh, diba? Mas matanda ka sa nanay mo. Pero at least ito, nagti-TikTok siya na ibig sabihin, walang makain yan, di ba? Pero nakakapag-upload ng mga ganitong TikTok. Oh, barangay mama ko eh. Ay, ganun. Oh, may ID yan. May ID. Oh. Tapos kadalasan puro paawa. At least meron naman siya video na yung parang nagpapatawa siya, no? Anyway, proceed tayo sa next video. Wala na ako i-content na Boy Paawa ha. After neto. So, ano pa ba? Ito to. Anong video to? Road rage daw. Tandang Sora Avenue. Anong nangyari dito? Sisira. Road rage. Ay, ganyan na lang nakita ko eh. Sinira yung yung salamin, tapos binubuksan nung nakamotor. Gitgitan siguro. Kung gitgitan lang, no? Yung wala naman damage, wag nang magganyan. Nagit-git ka tapos babasagin mo pa yun. Lalo kang mayayari dyan, men eh. Magbabayad ka pa eh. 'Di ba? Shit do happen sa daan. May mga bagay na kamunti ka na talaga. Pero I think hindi na worth it yung maghampasan kayo ng salamin. Paano kung barilin ka? 'Di ba? Mas malalang problema yung kesa sa nagit-git ka. Sabagay, nagpasa sa akin ito yung sa road rage video to. Binasag yung salamin eh. Tapos binubuksan nung nakamotor, yung van. Binasag yung van? Oo. Yung salamin. Walang mangyayari dito. Ano yun oh? Hinila na. Paano kung yung van na yan ay pag-aari ng isang kumpanya? 'Di ba? Mali mo may amo yung driver niyan tapos na-demanda ka pa min. Ano ba? Bahala kayo. 'Di ba? Wag yung tapos sa ba yun yung video na yun?
binuksan na. MMDA yun eh. MMDA. Yan si ate. Talagang ano no, tumigil pa dun para umusyoso yung ano. Next video. Tingnan natin. Ano na naman ito? Bagay matagal na to eh. August 2022. Tingnan nga natin. Alam mo yung pakiramdam ng wala kang ambag sa inuman na nakakahiya sa mga kasama mo umiinom na may ambag? Nagpapakahirap kami magtrabaho para kumita, tapos kayo, manggaganyan kayo ng tao. Arestado ang 3 lalaki matapos umanong magnakaw sa isang convenience store sa Quezon City. At ang dahilan ng pagnanakaw, para may maiambag sa pupuntahan nilang inom. Ano ba? Madaling araw ng August 15, birthday na nanay ko yun ha. Madaling araw ng August 15, pumasok sa tindahan ng 3 lalaki. Nagpunta sa counter ang 2 sa kanila. Habang ang isang naman ay umikot sa loob ng tindahan. Kumuha na pala siya ng isang sitsirya. Diyos ko talaga itong mga tao. At isinilid ito sa loob ng kanilang damit. Napansin ito ng kahera ng tindahan kaya sinumbong niya agad sa barangay ang nangyari. Sa tulong ng CCTV ng barangay, nasundan ng mga suspect at agad inaresto. Chichirya lang, men. Ano ba? Chichirya lang. Ito, nasa panig ako nung may-ari or yung kahera. Maybe may argument akong nababasa minsan sa 'di ba may nagpo-post diyan isang lolo daw nagnakaw lang ng pagkain para may ipakain sa apo. Tapos mga utak teleserye kinampihan yung lolo na para lang naman may makain yung apo niya, 'di ba? Para lang pero hindi niyo naiintindihan yung yung nawawalan. I think yata 'yon. Ang ninakaw yata ng lolo ay gatas sa supermarket. Kasi excuse me. Wala daw maipadede sa sa apo niya. Ang ninakaw niya pang gatas, yung alam mo yung formula milk, mahal 'yan eh. 'Di ba? Hindi niyo naiintindihan kasi nung nagtrabaho ko sa supermarket, ang magbabayad niyan yung merchandiser. Nung araw, minimum pa ang sweldo ng merchandiser. Alam niyo ba yung loss sa supermarket kada araw? Ini-inventory kasi iyan eh. Ang loss niyan, ang madalas na nakawin diyan, alam niyo yung Ensure, yung pang diabetic na gatas, 3,000 isa nun, yung malaki. 3,000 isa nun, ninanakaw yun. Sa isang araw, ang pwesto namin sa Robinson Supermarket 168. 168 sa Tondo yun eh. Sa labas, di ba, Divisoria. Ang daming gago doon. Ang daming snatcher doon. Ang loss namin, hindi lang sa gatas, kundi sa yung mga yung mga noodles, mga shoplifter na noodles, mga So just imagine, hindi lang naman yung ninakaw na yun lang yung nanakaw eh. Araw-araw may nananakaw doon. 3,000 isa nun. Minsan nga, sa isang pwesto ng, kaya napapansin nyo, yung lagayan ng gatas sa mall, nakasarado. Dati kasi hindi nakasarado yon. Libreng pumasok dun yung mga, mga shoplifter. Iniipit yan sa hita eh. 'Di ba? Tapos pagka nahuli, kakaawaan nyo. Tapos idadahilan, walang panggata sa apo. Yun ba yung dahilan o sindikato yon? Ang daming nai-snatch yan. Sa isang cut-off, ang kinakalta sa, sa dicer. Just imagine, 9,000? Dahil sa kaka-shoplift lang ng gatas, minimum lang ang sweldo ng dicer. Pag na-inventory tapos nawalan, kamot ulo na lang sila. Minsan nga yan eh. Hinuhulugan nila yan eh. Kaya minsan wala nang take-home pay ang mga dicer. Doon kayo maawa, doon sa nagtatrabaho ng patas.
paawaan lang kayo na dahil para may maibuhay sa apo? Yes, let's say totoo nga naman, ano. Pero isipin nyo din yung magbabayad nun. Pagka ano, kaya minsan nakikita nyo, pagka mga shoplifter, binubugbog na lang eh. Dahil sa sobrang inis na nung mga katulad niyan, ano, pag in-inventory yan, yung loss niyan, babayaran ng cashier yun, nung hahati-hatiin nilang mga staff sa loob. Ganyan din na nangyayari sa amin. Sa Ace Hardware din, ganyan din. Akala nyo, kakarguhin ng SM yon? Kahit nga yung relo na diniliver sa amin, alam nyo, wall clock? Yung relo na diniliver sa amin na basag, akala nyo ba pwede namin ibalik sa supplier yun? Babayaran namin lahat yon. Kahit hindi kami may kasalanan. Magkano yung barena na Makita? Di ba? Shopliftin nyo ng mga magnanakaw. Sino magbabayad doon? Kami lahat. Pag dumating na yung sa end of month, pag dumating na yung ILREX, no? Yung sa inventory, yun yung ikakaltas na sa sweldo namin. Loss kasi yun eh. Walang puso ang mga retailer. Akala nyo isu-shoulder ng SM o Robinsons yun? Ewan ko sa sistema na ito, doon sa convenience store na to. Ano ba ang gagawin dyan? Pero I'm so sure may magbabayad yan pagka in-inventory yan. Ito, nagkataon na ang dahilan nitong mga to. Akala nyo chichirya lang, ano? Chichirya lang. Ipapakulong nyo, chichirya lang. Pero ano kasi hindi nyo na-realize, marami ng loss doon eh. Naiipon-ipon yan eh. Naiipon yung mga loss niyan. Akala nyo yun lang ang ninakaw doon sa buwan na yon. Madaming na siya shoplift dyan. Maraming pilferage dyan. Minsan nga sariling Dysar pa ang gumagawa nun eh. Sa barangay todo pagmamakawa ng mga suspect, biktima. Pero desidido ang biktima na kasuhan ng tatlo. Ito ay para hindi na maulit ang nangyari. Dahil sa chichirya lang, di ba? Dala daw ng impluwensya ng alak at barkada. Kaya niya nagawa ang magnakaw. Alam mo yung pakiramdam ng wala kang ambag sa inuman na nakakahiya sa mga kasama mong umiinom na may ambag. Alam kong mali pa rin yun, pasensya na lang po masasabi ko. Gago! Huwag kang makisali sa inuman. Ay, nako! Dahil Hindi po. Bago na po siya. dahil sa chichirya, ito yung patunay na kahit nasabihin mong chichirya lang yan nagnakaw ka pa rin min eh. 'Di ba? Wala sa bigat ng ninakaw yun or 30 pesos lang men Ano ba? Tapos may pang-inom kayo? Wala, pinatawad nung may-ari pala ng tindahan eh. Wala yan. Di ulit tayo, di ba? Sa bagay nga naman, yung ang tanong, bakit hindi nyo ikulong yan? Abala din kasi yan eh. Pag sinampahan, ito kasi ang pangit. Pag sinampahan mo ng kaso yan, abala yan, a-attendan mo pa ng hearing yan, ng mga, alam mo yun, parang hindi ka rin makakapagtrabaho dahil kailangan umattend ka. Pero sana, ang ginawa niya, sinampahan niya ng kaso, makulong lang kahit isang gabi lang, okay na yun. Ganun naman yung ginagawa namin eh. Hindi na lang a-attendan yung hearing, bahala silang pero makulong man lang yan na isang gabi, okay na. 'Di ba? At least may file sila doon, pero kung palulusutin niyo ng ganyan, bagay ayaw na siguro makaabala. Anyway, ano na naman to? Team Foreign Hand, ano to?
Yung ano. Yung namamali mo sa ano. Ano yun, Pogi? Pagkain? Kailangan ibibidyo pa talaga Hindi yun. ka kumain? Ano ginagawa mo dito? Paparking po. Parking? Hindi ka nag-aral? Ano ginagawa mo? Ito lang, parking. Tapos may bayad? So, meron ako pagkain dito para Oh! na lang sa'yo. Oh! Di ba, men? Ang ganda na. Matulungin talaga. Ibibigay talaga, ipapakita sa video yung ano, yung ibibigay na pagkain. Talaga, trabahong influencer talaga no? Pero, ano naman, let's say, ano na natin, palusutin na natin kasi nagugutom. Ito, anyway, hindi, may nakita kasi ako dito na ano. So, ito naman, ano naman itong video na to? Ito po si sir, ayaw pong ibagay yung kumpletong bayad kasi hindi na po magkapares yung sapatos. Ito naman, napanood ko na ito. Ito naman, katangahan naman na ito. Tutulad sa akin niya, tinan mo. Ayan oh. Kaya dapat talaga ihiwalay yung ano yung Facebook ng mga matatanda. Joke lang ha. Oy, baka sorry po, baka may ma-open. Hindi, para ihiwalay na lang yung Facebook ng mga tanga sa hindi. Kasi napanood ko ito, ang inaangal dito. Magkaiba, tol. Hindi na po magkapares, ayaw ibigay ni sir yung buong bayad. Di daw kasi magkapares yung sapatos. Yan yung ano, sapatos ni Paul George, di ba? Hindi naman ako magsusuot Hindi nito. hindi yan Paris talaga. Hindi ako magsusuot nito, sir. Hindi ako tanga para Hindi daw siya tanga. Kasi nakalagay dito, Paul George. Ganyan talaga yung design nung ano, nung sapatos. Ayan babasahin nyo. Kay Paul George yan Kaya nga nakalagay dito, Paul George. Hindi daw don't know kung ano ba ito, scripted ba to or sinasadya talaga nila. Yun nga, wala naman po akong magagawa dito kasi delivery lang po tayo. Hindi rin alam ng ano ng rider din, no? Pati yung malingi. 2,000 yung nasa iyo. 400 na yung balance ko, di ba? Ngayon, ibabibigay ko yung kompletong bayad. Palitan mo to. Tsaka isa pa, ano naman kinala. Let's say halimbawa valid yung reklamo ni Kuya dito na hindi na nga naman magkapares kahit totoong yan yung magkapares. Let's say hindi nga naman magkapares. 'Di ba? Alam mo, naranasan ko 'yan. Sa tsinelas naman. Ko lutang ako noon nung time na yun, nasa Valenzuela ako nakatira. Walking distance kasi yung SM Valenzuela dati. Nagtataka ako, yung mga tao, tingin ang tingin sa paa ko. 'Di ba? Naglalakad ako mula dun sa, alam niyo yung dambana ng Fatima. Nilalakad ko lang yung pa SM Valenzuela Malapit na ako doon sa SM Valenzuela, doon sa may Novo. Malapit na. Pagtingin ko sa paa ko, magkaiba yung tsinelas ko. Yung tsinelas na na alam mo yung parang ganon, yung sinusuksok lang tapos yung tsinelas, yung kulay magkaiba. Kasi yung sa kuya ko kasi blue Yung sa akin black. Matingkad na blue pa naman yung sa kuya ko noon. Wala lang, naalala ko lang, no. Pero pagdating kasi dito sa video, balik tayo dito sa video na to. Kung sakali kasi may problem dito, ito yung namimiss na ng mga kababayan natin Kaya madami ring natatanga din Walang kinalaman yung courier dun sa dineliver sa inyo, lalo na pag online shopping, katulad ng Shopee ng Lazada. Walang kinalaman yun. Sana lagi naiintindihan ng tao yun. Yung mga nagdi-deliver, ay mga nag-deliver lang yun. Huwag niyong aawayin. 'Di ba? Pwede siguro, halimbawa kung may problem doon sa binili nyo, pwede niyong hinga ng tulong, kuya, paano kaya to? Paano kaya maibabalik sa seller to? Siguro naman sasagutin kayo na, hindi, ganito ang gawin nyo po dyan, ma'am. Pero yung aawayin nyo yung walang kinalaman doon yung rider Kung mali yun na i-deliver, ang kausap nyo kasi doon yung seller, yun yung nagpadala ng ng binili nyo. Now, dito naman sa nito, sana alam nyo rin yung binibili nyo. Ito, ganyan talaga yan. Paul George. Alam ka naman Paul yung
Di ba? Magkaiba daw. Kasi sir, Magkaibang yun nga tatak, po, Paul, delivery George. lang po. Magkaiba daw yung tatak. Paul, George. So, kailangan Paul ang nakalagay. Ito. Oo nga, tol. Ayan, hindi siya Oo nga, pares, tol. iba Pero yan. pwede mo naman itong ibalik sana. Hindi po sir, may ibang proseso po yun eh. Ay, Hindi sir, po Hindi pwede. namin trabaho yun. Tatanggapin mo si, hindi Tsaka partner? naman, tol. Kung ikaw ba naman gagamit ka nito? Hindi pwede. Oo nga po, kung sa akin po nangyari yan, naiintindihan ko po parang mukha silang hindi magkapares. Hindi talaga, hindi. Ipoproseso ko po yan kasi ako po yung bumili. Pero hindi ko po ipipili din sa rider hindi na pares. Tapos ito rin, magproseso. harapan mismo hindi rin pares. Nantitrip lang ba to? Rider din po ako dati, sir. Pag mga Opo ganyan, ma'am, balik talaga yan. paikot-ikot na po tayo. Paikot-ikot din tayo kasi libo ito doon, hindi to 200 pesos Opo ma'am. o 300. Libo yan. Ngayon, ang customer may karapatan din magsalita. Opo. Pero mas may karapatan kayo magreklamo doon sa loob kasi kayo mismo ang nasa amin kayo humaharap eh. Siya customer nag-aantay lang eh. Mabuti sana kung sa mall yan, na pwede kaming pumunta rin sa mall, lipat namin. Sa mall, lipat agad yan eh. Hindi sila humaharap sa seller, sa distribution center lang sila. Kasi nangyari na sa amin yan. Ito, akin na. Nangyari na sa akin sa Shopee yan. Ayan, hindi pinalitan, Halagang 500 lang. Ayan, libo yan eh. Sige po. Ah, sir. Ako sila kung pinupulot ng Sige, pera. binidyo ko po. I-ano ko muna, i-report ko to. Report mo muna. Ay, Diyos ko, sakit sa ulo. Well, may mga ganyan tayong kababayan na hindi ko maintindihan kung bopols or ano, no? Ano naman itong, may pinasa sa akin si Sir Irvin Shubal. Ano to? Kapapasok lang na, ano ba to? Tingnan ko nga. Oh. Kay Diwata. Wala na, no? Lumilipas lang. Di ba, dahil, sa bagay, kahit pa sabihin mong maaga pa yan, dati nun, madaling araw nga, madaming tao dyan dati, di ba? Madaling araw. Pero ngayon, no? Wala na, no? Sabi sa inyo nagkamali pa nga ako ng prediction, sabi ko, middle ng 2025, ano na, wala na, no? Hindi kasi sa totoo lang, hindi naman talaga yung pares niya yung yung kay Diwata, hindi naman pares talaga yung yung nagpasikat diyan eh. Mga utak teleserye lang talaga yung mga supporter niyan. Ang nangyari lang kasi diyan, yung inspirasyon lang kasi si Diwata, kaya dinagsa ng tao yan. Pero hindi naman talaga masarap yung yung kanyang pares. Wala na no? Wala, ganun talaga Katulad din ng sinabi ni Diwata, lilipas din yan. 'Di ba? Oh, last ito post naman, hindi naman ito video. Estudyante lumuhod sa LTO. Lumuhod sa LTO officer, tinulungan at binigyan ng seminar ang isang estudyante sa Aklan. Ang nag-viral matapos lumuhod at magmakaawa sa isang LTO officer nang mahuli siyang nagmamaneho na walang lisensya. Sa halip na parusahan, tinulungan siya ng LTO ng Aklan upang makakuha ng student permit. Ayon kay LTO Aklan Head Engineer Marlon Velez, sumailalim ang estudyante sa libreng theoretical driving course at binigyan din ng libreng medical certificate. Bukod pa rito, nagkaisa ang individual upang i-renew ang rehistro ng kanyang motorsiklo at bigyan siya ng bagong helmet mula sa sponsor. Nagpaalala si Velez na walang dahilan upang lumabag muli ang estudyante dahil siya mismo ang magbibigay ng violation ticket kung maulit ito. Ang kwentong ito ay mahalagang paalala sa lahat ng motorista na sundin ng batas trapiko at maging responsable sa kalsada. Pero ito mga men,
nakaganda ba ito? Yes, ako, opinion ko to. Darating na naman na parang kontrabida ako dito, magagalit na naman kayo sa akin eh. Pero kung sa akin, hindi maganda ito eh. Yes, maganda dahil heartwarming yung istorya eh. Pang-utak teleserye talaga eh. Biro mo, lumuhod, tapos ito kasi ang problem. Kapag ginawa mo yan sa isa, dapat gawin mo sa lahat yan. Na lahat ay tutulungan yung magkaroon ng lisensya at libreng medical certificate. Yun kasi ang problem dyan. Yan ang problem dyan, men. Dahil mahirap. Hindi lang naman yun na mahirap eh. Lahat dapat, tulungan nyo. Kasi kung ganyan lang yung gagawin nyo, hindi maganda yung message na hindi maganda yung message na pinapahatid. For me habang kumuha kami sa tamang proseso, tapos kayo luhuran lang pala kayo. Pwede nyo na pa, lahat luluhod na lang sa inyo. Paano yun? Diba? Wala hindi for me, no? Good job, LTO daw. Then for me, hindi ito magandang practice. Yes, alam mo yun, yung para masarap nga naman sa feelings. Pero, hindi kayo, para sa akin, hindi, ito. Hindi rin matututo ito, kung halimbawa, hindi mo pinagbigyan yan, tapos sa violate, tatatak sa isip niya yan. Nako, nagmulta ako na impound pa yung motor. Hindi ko na talaga pwedeng gawin uli, di ba? Masakit man, di ba? May ikikwento niya yon sa mga ibang kaibigan niya na kaya kayo, wag kayong magmomotor ng di ba? Ng mali ang helmet, tsaka Pero kayo, bahala kayo kung kakampihan nyo. Yung ganyan. Maganda nga naman, natulungan yung bata, pero hindi siya magandang example na ganyan. Pwede, ganyan. Lahat ng kabataan, ganyan ninyo na rin. Ilibre nyo na lang lahat. lahat ng mga walang lisensya at ganyan ninyo na lahat, 'di ba? 'Yun, pwede pa, pero kung yung isang yan lang dahil may naawa lang, hindi rin maganda. Yun ay opinion ko lamang po 'yun. Ngayon, kung di okay lang kung pabor kayo dyan. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna ang pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.